Magandang araw sa inyo. Ito na naman po si Maluti Kia ng Maltip. Alam po nyo, ang susunod nating pag-uusapan, medyo napapanahon kasi meron tayong naging bisita dito, isang dayuhan, pumunta sa Pilipinas, pero kung ano-anong sinabi tungkol sa ating sistema, yun naman po'y maling-mali. Kayo'y dayuhan, hindi mo alam ang sitwasyon sa Pilipinas, tayo'y mga Pilipino, alam po natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Sino po yung aking parang tinutuhog? Yan po, ang pangalan niya ay Irene Khan. No? Isa po siyang taga-United Nations, Special Rapporteur po, pero hinusgahan niya ang Pilipinas. Ayun naman po yung maling-mali, no? Ang sabi niya, ang atin daw pong proseso ng pakikipaglaban sa mga insurgents, domestic po yan ay outdated. Ano po yung outdated? Luma na. Ay paano ho yung naging luma? EO 70, napirmahan po yan ng 2018. So 5 taon lamang po, no? At hindi niya alam kung anong kasaysayan ng Pilipinas. Ito pong si Ms. Khan, sinabi rin po niya, apart from being outdated ang NTF-ELCAC, sinabi rin po niya yung issue sa red tagging. So, ang tanong natin, dapat bang i-abolish ang NTF-ELCAC? Pupuntahan po natin, paano ba nangyari? Bakit meron dayuhan na yan ang tinatawag at bigla na lamang plinay up sa mainstream media, no? Alam po nyo, itong taong ito ay 10 araw lamang. Siguro, first time niya sa Pilipinas, pero hinusgahan niya kaagad tayo na mali ang approach natin sa pakikipaglaban sa mga insurgents sa ating bansa. Alam po nyo, yung CPP, NPA, NDF, na andito po sa ating bansa for the past 56 years. Ang tagal na po, no? Dekada na, 5 dekada. Yung pong iba, tumanda na tayo dyan sa isyong yan. Katulad po ako, tumanda na ako, lumaki ako dyan sa mga usapin tungkol kay Joma Sison at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos po, sumiklab po yan noong nangyari na pagbomba sa Plaza Miranda, no? Pagkatapos po, lahat ng kasaysayan natin nung panahon na yon, blame dahil ang mga security forces daw ang mali. Ngayon po, nagkaroon tayo ng paraan para tusigin itong mga ito, sinabi outdated. Paano po magiging outdated ang whole of nation approach? Paano po magiging outdated na natulungan mo, napatayuan mo ng kalsada, napatayuan mo ng eskwelahan, napatlagyan mo ng health facilities, ang mga bayan-bayan na malalayo sa sentral ng isang probinsya? Ano po ba yung NTF-ELCAC? Ang ibig pong sabihin yan, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. National Task Force. Binababa ng nasyonal na pamahalaan sa lokal. Ano ang problema nyo ng komunidad na yon? Paano namin matutugunan? Bakit po pag nagpatayo ka ng kalsada, ng tulay, ng paaralan, ng puriculture center or kahit health center, hindi ho pa bumababa ang serbisyo ng pamahalaan? Hindi ho ba natutugunan at nararamdaman ng ordinaryong mamamayan na ay ang pamahalaan namin may malasakit sa amin? Pero ano po ang sinabi niya, no? Localized approach po ang NTF-ELCAC Pero sinabi ka agad outdated. Paano niya maiintindihan kung anong sitwasyon natin kung naandito lamang siya ng 10 araw? Ilan na po dahil sa NTF-ELCAC ang nabawasan sa puwersa ng CPP, NPA, NDF? 1,500 na lamang po ang armed regulars at 11 na lang po ang guerrilla fronts. At hindi rin niya nabanggit, meron po tayong anti-terrorism law, Republic Act 1147-9. Yung anti-terrorism law, dineklara na ang CPP, NPA ay isang terrorist organization noong 2020. Kasama po dyan ang 16 na link organization nila na sinabihan na bawal kayong makatanggap ng pondo o ng funding galing sa ibang bansa para lang palakasin
ang hanay ng CPP-NPA. Ano po ba ang terorismo? Doon po sa Republic Act 11479, ang terorismo ay ibig sabihin grupong involved sa bombing, domestic terrorism, domestic po, no? So internal, kidnapping, anti-trafficking, extortion, mass murder, assassination. Yung ba po ay hindi natin naramdaman noong 56 years ago? Mali po pa ang magkaroon tayo ng NTF-ELCAC. Sa tingin ko po, ang taong bayan ang dapat humusga niyan dahil clearly binaba ng gobyerno doon sa geographically isolated and disadvantaged areas ang serbisyo ng pamahalaan. Katulad po ng Barangay Development Program, Enhanced Comprehensive Local Integration, nag-i-integrate na sa komunidad. At parati po, hindi na lamang military ang solusyon. Hindi na lamang po ang uniformadong sektor ng ating bansa ang namamahagi o involved sa ganyang operation. May 12 operational clusters ang NTF-ELCAC. Abay, Miss Khan, hindi niyo yun nakita? Hindi niyo nalaman ang kasaysayan namin? Hindi nyo nalaman ang maraming nalibing dahil dyan sa cleansing na nangyari. Hindi nyo nalaman na grabe ang recruitment sa mga universities and colleges nung panahon na sila'y malakas. So, ang tatanungin po natin, tama ba na sabihin niyang i-abolish? Abay, ako po, iisa lang naman po ang boto ko. Hindi po ako sumasang-ayon dyan. Tapusin na natin itong problemang ito nitong henerasyon. Para sa susunod na henerasyon, ang ating mga anak, ang ating mga apo, they can do and dream things na gusto nilang gawin, hindi nababagabag sa seguridad nila. Kaya po, uulitin po natin, welcome naman po ang mga dayuhan na pumunta dito, pero wag naman nyo kaming husgahan. Dahil hindi kayo Pilipino, hindi ka nanirahan dito, hindi mo naramdaman ang mamatayan ng kamag-anak o ang iyong lupain okupado nila, hindi mo naramdaman ang humihingi ng taxes at illegal contribution. Yan po ang kanilang mga ginawa ng 56 years na ating eksperyensya. At huli na lamang po, ang sabi niya, red tagging. Meron po ba tayong batas sa red tagging? Hindi ho ba ang red tagging is just an adjective to describe what they have been doing? Mali po ba yon? O tama lamang po yon dahil yun ang ekspresyon ng mga tao? So yung sinasabing red tagging, wala pong batas yan. Huwag po kayong maniwala na may batas. Hindi pa ho yan na ibabatas, meron panukala, pero hindi po yan Republic Act. So, kung kayo'y nag-red tag, kayo ba ay guilty? Hindi po. Yan po ay freedom of expression. So, Miss Khan, sana po tumagal kayo dito sa Pilipinas nang makita nyo talaga how effective the NTF-ELCAC. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong pagsunod sa amin. Katulad ng sinasabi ko several times, like, follow, and share. Ito po si Malu Tiquia ng Maltik.